Grabe ang reaksyon ng taong bayan sa napapansing parang si Cheese ay palilibrehin. Kanina, kung napanood nyo, ang topic ko kanina, sabi ni Amy Marcos, pinag-uusap-usapan na daw nila sa kampo nila, siyempre yung minorya, natutunugan na daw nila, nakarating sa kanila, lalo na sa kanya, may source siya eh. Kakasuhan na si Jinggoy, si Revilla at saka si Villanueva, January 15. January 15, kakasuhan na. Tungkol dun sa mga anomalya sa flood control, hindi daw kasama si Chis Escudero. Ay nung dinidiscuss ko yung ganyang topic kanina, grabe ang reaksyon sa baba. Grabing nagre-react. Sabi nila, bakit naman si Chis Escudero hindi kasama? Dapat kasama yan si Chis Escudero. Kaya sabi ko, gawin ko ngang separate na topic yan. So ito ngayon ang topic natin. Grabe ang reaksyon ng taong bayan sa napapansing parang si Chis ay palilibrehin. Hindi, napapansin nyo talaga, nung isang araw ang pumunta sa DOJ para mag-submit ng counter affidavit, si Villanueva lang at saka si Revilla. So, wala, hindi na nababanggit si Chis Escudero, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi na hindi na nababanggit si Chis Escudero. Di ba? Nung isang araw, nakitang pumunta doon sa DOJ, nag-submit ng kanilang counter affidavits si Villanueva at saka si Revilla. Tapos ngayon naman, inanunsyo ni Amy Marcos ngayong araw lang na kakasuhan na daw sa January 15 si Revilla, si Jinggoy at saka si Villanueva. So Revilla, Villanueva, Estrada. Wala si Cheese. So, medyo galit ang taong bayan, yung mga netizens na nagre-react kanina sa live ko. Hindi pwede. Bakit hindi kasama si Chis Escudero? Huwag nilang sabihin walang testigo. Huwag nilang sabihin walang testigo kay Chis Escudero. Unang-una, binanggit mismo ni Bernardo. Hindi naman sinabi ni Bernardo na hindi niya nakausap si Chis. Ang sabi niya, ang medyo questionable lang kasi dito, mga kabunyog, mga kababayan. Sino ba yung bagman ni Cheese? Yung nagngangalang Maynard Ngo. Si Maynard Ngo. Si Maynard Ngo ay isang negosyante na Filipino-Chinese. Mayroon siyang isang wine bar sa BGC, sa Bonifacio Global City. Mayroon siyang wine bar doon. Sikat na wine bar, pero mga VIPs lang ang pumupunta doon. Mga kabunyog, mga kababayan. Doon sa wine bar na yon, mukhang magkasusyo doon, tambayan yun ni Cheese. Tambayan ni Cheese, yung wine bar na yon, na pag-aari ni Maynard Ngo. Ngayon, itong si Maynard Ngo, dahil ni Cheese, kadikit ni Cheese, doon tumatambay si Cheese. So kung may kakausapin si Cheese, doon niya kinakausap. Pangalawa, itong si Maynard Ngo ay kasusyo ni Heart Evangelista sa isang negosyo tungkol sa beauty, wellness, mga ganun. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung Maynard Ngo. Itong si Maynard Ngo, nabanggit din ito sa libro ni Vic Rodriguez. Mga kabunyog, nabanggit din yan, Maynard Ngo na yan, sa libro ni Vic Rodriguez. Sumulat ng libro si Attorney Vic Rodriguez, kinikwento niya yung pagkapanalo ni PBBM ni Bongbong Marcos sa eleksyon. Siyempre, pinagmamalaki ni Vic Rodriguez, siya daw ay malaki ang naitulong sa panalo ni Bongbong. Sabi niya, nung manalo si PBBM, linagay siyang executive secretary, maraming mga request na malagay sa pwesto. Kumbaga yung mga posisyon ng gobyerno, maraming nagre-request. Tapos may table na present si Vic Rodriguez, ang nakalagay doon, itong mga ito, gustong ma-appoint sa gobyerno sa ganitong posisyon, si ganito, si ganyan. Ang nag-recommend niyan, Maynard Ngo. Ilan yun? Siguro mga 5 yun. Kaya ibig sabihin, ma-influensya yung Maynard Ngo na yan sa Malacanang. Sa katunayan, ginawa siyang special envoy sa China. Yung economic ng Pilipinas sa China, si Maynard Ngo. Dito yan sa administrasyon ni PBBM.
Kaya ibig sabihin, itong si Maynard Ngo, nakadikit ni Cheese, ay malakas sa Malacanang. Sino ang connection niya? Si First Lady Lisa Araneta. Sa katunayan, mayroong isang teacher na sumulat sa ICI na imbestigahan din si Lisa Araneta kasi nga ang koneksyon niya kay Maynard Ngo. Si Maynard Ngo naman nakakonek kay Chis Escudero. Si Maynard Ngo ang nakikipag-usap sa mga proyekto ni Chis Escudero. Kumbaga yung detalye ng proyekto, si Maynard Ngo ang nakipag-usap. At si Maynard Ngo ang kausap ni Bernardo, yung dating DPWH Undersecretary na bumaliktad na. So nag-usap si Maynard Ngo sa si Bernardo, sinubmit ni Bernardo kay Maynard Ngo yung listahan ng mga projects. Binigay niya naman ngayon kay Cheese. Si Cheese na ngayon yung nagpasok niyan doon sa mga ano na yan. Kumbaga malinaw kay Cheese yun ng mga projects. Dahil proyekto ni Cheese yun, nagbigay ng kickback si Bernardo. Binigay niya kay Maynard Ngo. 120 million ba yun o 150 million? Pagkatapos, nagkita umano si Bernardo at saka si Cheese doon sa wine bar ni Maynard Ngo. Sinabi daw sa kanya ni Cheese, salamat. Pinasalamatan siya ni Cheese Escudero tungkol doon sa binigay niyang kickback. Kaya paano mong masasabing maabswelto yung ganyan? Yung ganun kalinaw na kwento ni Bernardo, na hindi naman simpleng kwento lang, sinumpa ang salaysay yun. Tapos ngayon palilibrehin? Ay mukhang ang nangyayari dito, di ba malapit si Maynard Ngo kay First Lady Lisa Araneta. Kahit nga si Maynard Ngo, hindi na pinag-uusapan ngayon. Hindi na pinag-uusapan si Maynard Ngo ngayon. Pinag-uusapan pa ba si Maynard Ngo? Di ba hindi na? Kaya ang nangyayari dito, mga kabunyog, mga kawan, mukhang si Chis Escudero, si Chis Escudero nakikipag-usap, malamang nakikipag-usap ito sa Malacanang. Kumbaga para sa kanya, palibrihin nyo naman ako. Ano yan? Ang dami ko namang nagawa para sa administrasyon. Kaya ito, mapapansin mo na hindi na siya binabanggit. Hindi na siya binabanggit. Kahit yung kaso niya sa Comelec, wala na rin. Tapos si Cheese tahimik na, hindi na nagsasalita. Alam na. Pero tayong taong bayan, tayo dapat ang magsalita. Huwag nating payagan na makalibre itong si Cheese Escudero kasi napaka-obvious ng kanyang papel. Kung si Jingo Estrada, kung si Joel Villanueva at si Bong Revilla ay makakasuhan, bakit si Cheese hindi? Bakit si Cheese hindi? May malinaw na testigo sa kanya, si Bernardo. May malinaw na mga ebidensya. May ebidensya si Bernardo eh. At saka bakit hindi hindi na iniimbestigahan si Maynard Ngo? Di ba? Hindi pwede yun. Hindi pwede yan. Kaya lang ito kasing si Maynard Ngo, malakas kay First Lady Lisa Araneta. Kaya di ba may lumabas na pictures nung parang ano ba yon? Yung may event doon sa business establishment ni Maynard Ngo, bisita si Lisa Araneta. Malamang nakakausap ni Chis Escudero, ang connection ni Chis Escudero sa Malacanang, si Lisa Araneta. Naalala nyo nung may event sa Malacanang, New Year ba yun? Nandun yung mga ambassadors. Tapos dumating si Lisa Araneta, kinuha yung wine ni Chis Escudero, ininuman. Ganun sila ka-close. Si PBBM naman, pag sinabi naman ni Lisa Araneta, siyempre, mag-asawa yan. Alangan naman pinapakiusap ni Lisa Araneta sa asawa niya. Hindi niya mapagbigyan. Di ba? Ano lang naman yan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung Maynard. Bakit? Ano bang pronunciation yan? Maynard? Maynard ba yan? Maynard Ngo yan. NGU. NGU ang ano niyan. Kaya ito, parang si Romualdez makakaligtas. Wala namang daw ebidensya. Pati ba naman si Cheese papalibre? Ito may ebidensya ito eh. Di ba? Ang ebidensya kay Cheese, pareho lang ng mga ebidensya kay Revilla.
Sino ba ang mga itinuro ni Bernardo? O di ba si Revilla? Bakit si Chis tinuro din naman ni Bernardo? O, wag nilang sabihin hindi naman nakausap ni Bernardo si Chis. Nakausap ni Bernardo si Chis. Nandun yan sa sinumpaang salaysay niya. O, di ba? O, at ang ano pa, at ang isa pa dyan na malinaw, nung nagbinigay niya na yung kickback ni Chis Escudero, binigay na kay Maynard Ngo parang 120 million to 150 million ba yun? Ha? Anong nangyari? Sabi daw ni Chis, okay, thank you. Salamat. Nagpasalamat sa kanya si Chis Escudero. Kaya lang, alam na natin ngayon, siyempre, hindi naman hahayaan ni Chis yan na malaki ang problema niya, hindi siya gagawa ng move. So, ang ginagawa ni Chis na move dyan, malilibre lang naman siya kung makikiusap siya sa Malacanang. Yun lang naman yun eh. Di ba? Si Saldico, nakiusap yan, hindi pinagbigyan. Kaya galit si Saldico. Di ba? Yun ang malinaw doon. Si Saldico, nakiusap yan. Ano naman nyo ako? Ano naman na? Ang dami ko namang magawa sa inyo. Palibrehon nyo naman ako. Ay wala eh, ayaw. Kasi alangan namang walang mapapanagot. Kaya si Saldico, talagang ano na yan, markado na yan, laglag na talaga yan, sila Diskaya. Itong si Chis Escudero, nakiusap ito. Nakiusap ito. Kaya lang, wag nating hayaan yan mga kabunyog, mga kababayan. Hindi dapat palibrihin yan. Hindi dapat palibrihin yan. Ang linaw-linaw ng mga ang linaw-linaw ng mga ebidensya. Mayroon bang testigo? Yes, si Bernardo. Mayroon bang mga ebidensya? Yes, sabi ni Bernardo. Ilalabas niya yung mga ebidensya niya. Bakit hindi kakasuhan si Chis? At bakit yung Maynard Ngo na yon, Maynard Ngo ay nababanggit naman sa yun ang tumanggap ng para kay Chis Escudero, siya yung tumanggap ng pera eh. Kaya lang, ang problema kasi sa Maynard Ngo na yun, malakas sa Malacanang. Yun din yung problema. Kaya nga nagsasabi si Lacson. Sabi ni Lacson, parang nararamdaman ko. Sabi ni Lacson, dismayado ang taong bayan dahil parang selective eh. Oo nga naman. Bakit yung mga nababanggit na may koneksyon sa Malacanang hindi iniimbestigahan? Si Maynard Ngo, si Amina Pangandaman, si Lucas Bersamin. Di ba? Mukhang ang mga malalaglag lang dito si Vizcaya, Saldico, Garjola, Ed Bikyap, Eric Yap, yun, Jinggoy. Na itong mga dinidiscuss ko, ito yung napapanood ko sa mga hearings, ito yung napapanood ko sa mga interviews, ito yung mga nalalaman ko sa mga balita o sinishare ko sa inyo. Pero ako mismo, hindi naman ako, wala naman akong diyan. Kaya lang, ito kasing si Yusek Bernardo, napakalinaw naman ang testimonya niya. At saka yung testimonya ni Bernardo ay niya yan, sinumpaan niya yan. Sinumpaan niya yan sa sinumpaan niya yan sa Senado, si Bernardo. Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan, parang habang tumatagal, yung mga nababanggit sa mga hearings, isa-isa, nakikiusap na. Palibrihin, syempre, hindi naman yan pagbibigyan ng Malacanang. Kaya lang, parang nakakuha si Chis ng nakakuha ng kakampi eh. Mukhang, ito mga kabunyog, mga kababayan, pag pinalibre si Chis, pinalibre pa si Martin, pinalibre na siyempre yan. Wala naman daw ebidensya eh. Di wala na yan si Martin. Tapos si Chis Escudero papalibrehin, magagalit ang taong bayan. Magagalit ang taong bayan. Kasi kay Martin Romualdez, wala daw na ebidensya. Wala kasing nagpipresent ng ebidensya kay Martin eh. Ito namang mga DDS, galit na galit kay Martin, hindi naman naglalabas ng ebidensya. Ewan ko. Kaya tama yung sinabi ni Cielo Magno. Sabi ni Cielo Magno, kinasuhan na namin si Sara kasi may ebidensya kami.
Kayo naman ng mga DDS, sabi nyo may ebidensya kayo kay Martin, ilabas nyo na, kasuhan nyo na rin. Si Romualdez kasi, hindi naman yan ipapahamak ng pinsan niya, si PBBM. Ipapahamak niya ba ni Marcos, si Romualdez? Natural hindi. Pero pag may lumabas na mga ebidensya dyan kay Martin, tambak na yan, wala nang magagawa si PBBM yan. Survival niya rin yan. Di ba? Di ba? Oh, si PBBM, hindi yan ilalaglag ang pinsan niya. Pag nalaman ni Martin na linaglag siya ng pinsan niya, magagalit yan si Martin. Di ba? Hindi sa totoo lang. Pag nalaman ni Martin na si Marcos ang gumagalaw para ilaglag siya, magagalit yan si Martin. Masamang magalit yan. Di ba? Pero kung may lumabas na mga ebidensya kay Martin, hindi naman galing kila Marcos yun. Oh, sobra na yan. Talagang lantara na talagang maano na si Martin, garapala na, nakita na ng tao. Anong gagawin ni Marcos? Ay siyempre kakausapan niya na yan si Martin. Martin, pasensya na. Ang dami na nitong ebidensya sa'yo, hindi mo na kontrol eh. Ano bang ginagawa mo? Pasensya na, kung ano ang mangyari dyan, bahala ka na. Oh. Diba? Ganun ang sasabihin niya ni PBBM. Ang problema kasi ngayon kay, talaga, itong mga kagrupo ni Argo, wala naman eh. Argo, wala naman kayong nagagawa laban kay Martin eh. O, alam nga namang ako ang maglabas ng ebidensya kay Martin. Wala naman akong ebidensya dyan. Wala nga akong ebidensya kila Cheese. Nanunood lang naman ako eh. Di ba? Oh. Nanunood ako ng mga investigasyon, nanunood ako ng ano yan? Ang gawin nyo kasi, kayo si Chavit Singson, galit na galit kay Romualdez at kay Marcos. Wala namang linalabas na ebidensya. Di ba? Sa totoo lang, kung may mabibigat na ebidensyang ilabas si Marcoleta, kung may mabigat na ebidensyang ilabas si Chavit laban kay Martin Romualdez, taong bayan, hindi naman kakampihan yan si Martin. Papanawagan niya ng tao, PBBM, grabe na ang ebidensya kay Martin, anong ginagawa mo? Anong gagawin ni PBBM kay Martin? Pinsan, paano to? Matindi na ang ebidensya sa'yo. Ayusin mo yan. Pag hindi mo yan nasolusyonan, pag hindi mo yan nasagot, bahala nang gumulong ang investigasyon. Di ba? Di ba? Ganun yan. Itong si Chis Escudero, siguro ang naging mensahe naman ito ni Chis Escudero, papalibrihin nyo naman si Martin, isama nyo naman ako. Paano naman yun? Ano na lamang ang pinagsamahan natin? Di ba? Mga ganyan yan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Si Chis Escudero, ang ini-invoke dyan ni Chis Escudero, lahat naman tayo, dyan alam naman natin yan. Ngayon, papalibrihin nyo si Martin, ako hindi. Isama nyo naman ako dyan. Di ba? Hindi naman ako kasama nila Sara eh. Hayaan nyo. Kapag, hindi naman ako sasama sa Duterte. Ang problema kasi kay Martin Romualdez, naglabas ng ebidensya sila Marcoleta, si Gutesa. Siyempre gumalaw, nag-counter si Martin, tinalo sila sa counter ngayon. Di ba? Alam mo, parang chess yan, parang dama yan. Dama. Gumalaw ka, gagalaw din ako. Doon sila tinatalo eh. Galit na sila kay Marcos, galit na sila kay Martin Romualdez. Sabi ni Chavit Singson, the two masterminds. Anong nagagawa ninyo, Argo? Ang yabang-yabang nyo eh. Ang yabang-yabang nyo, sasabihin nyo, the two mastermind, sabi ni Chavit. Nasaan ang ebidensya niya? Ilabas niya na. Pag naglabas siya ng ebidensya, ang taong bayan ang maghuhusga niyan. Pag nakita ng taong bayan matibay ang ebidensya laban kay Martin, Romualdez, kahit si Marcos, hindi niya yan kayang dipinsahan. Sasabihin lang naman niya ni Marcos at pinsan niya, pinsan, pasensya na. Hindi mo nagagawa ng paraan eh. Pero si Marcos, ilalaglag niya si Martin. Bakit niya ilalaglag yan? Pinsan niya yan eh. Pangalawa, magagalit sa kanya si Martin. Pero kung ang maglabas ng mga ebidensya kay Martin ay galing sa mga Duterte, Marcoleta, Chavit Singson, ay ano yan?
Kasi pag nakita ng taong bayan yan, hihilingin talaga ng taong bayan na walang palibrihin. Kaya lang ang nakakalungkot ngayon, balik tayo kay Chis Escudero. Parang si Chis Escudero, papalibrihin. So may nagre-react ngayon. Kanina nagla-live ako, sabi nila, bakit si Villanueva lang? Bakit si Revilla? Bakit si Jinggoy? Paano na si Chis? Alam nyo, yung sinasabing managot ang lahat ng sangkot. Dito nyo yan sa akin makikita. Ha? Kasi hindi naman ako bayad. Hindi naman ako bayad ng Duterte, hindi naman ako bayad ng Marcos. Kaya sa akin, pag sinabi kong managot ang lahat ng sangkot, yun talaga yun. Totoo ako doon. Di ba? Totoo ako doon. Ha? Wala naman akong pinuprotektahan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.